magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating live po na praise and worship and service po ng ating Alpha and Omega. Sa online po, maraming salamat po sa pag-attend sa 1,300 na online nurse. Yan. Welcome po mga kapatid. Praise God! Magandang umaga mga kapatid at magandang umaga din sa ating Diyos na buhay. Na ipagkaloob niya ang araw na ito para siya ay purihin, dakilain sa kanyang mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay po natin. At diyan sa ating Zoom online, magandang umaga sa inyo at sa ating mga kapatid dito, pisikal na nagharap-harapan para purihin ang Panginoon, ay you are welcome dito sa Bahay Panambahan at diyan sa Zoom online. Mga kapatid, ay ihanda po natin ang ating mga puso at kaisipan. Huwag na natin alalahanin yung ating mga naiwan doon, kundi i-focus natin ang ating mga kaisipan sa ating Panginoon buhay na nagbibigay sa atin ng gabay, kalakasan at yung pang-araw-araw natin na will supply all our needs. Yung mga overtime natin na gawin natin, mamaya na yan. Pagkatapos ng ating gawain, pagkatapos ng ating pagpupuri sa Kanya, pagkatapos ng Bible, mayroon pa tayong prayer meeting. Pagkatapos ito, yung mga pinaplansan nyo, huwag nyo na isipin yun. Yung mga labahan, huwag nyo na isipin. Kundi isipin natin ang Diyos, lalo na dyan sa online. Alam ko yung ginagawa ninyo. So, magandang umaga mga kapatid at magsimula tayo sa ating gawain. Papurihan natin ating Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Glory to God at unahin natin yung pambungan na panalangin. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid at tayo po'y manatili pong nasa presensya ng Diyos at ating pong damhin ang kanyang kadakilaan at ang kanyang espiritu na sa ating gagabay sa umagang ito upang kasama natin sa kanyang pagpupuri. Ano man po ang ating mga agam-agam, ano man po ang ating mga suliranin, ano man po ang ating kinatatakutan, ay ilagak po natin sa Diyos. Pagkat napakaganda po ng aming cell group kanina, ibinigay ni Kuya Ken yung isang bahagi sa aklat ni Mateo sa Kabanata 8, versikulo 24 hanggang 26. Kung saan sa pangyayaring yaon ay kasama ng Diyos ang Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sa kabila ng mga katagumpayan, sa kabila ng mga kasaksihan na nakita ng kanyang mga alagad sa ginanap ng ating Panginoong Hesus, naroon na nagkaroon sila ng agam-agam. Madaling salita, takot. Ano ba yung mga takot sa ating buhay sa mga sandaling ito? Ay ipawi natin, ilagak natin sa Diyos. Dahil doon sa tagpong iyon, kasama na nila ang Diyos, mananampalataya sila ng Panginoong Jesucristo. Nang dumating ang unos, sila'y natakot, nabalisa. Pinukaw nila ang kamalayan ng Panginoong Hesus, ginising nila ito dahil ang sabi, Panginoon, tulungan mo kami. Lulubog tayo. Narito ang ating Diyos sa kalagitnaan natin sa sandaling ito. Maging sa inyo mga onliners, di man po namin physical na kasama.
ay nananalig tayo bawat isa sa iisang espiritu na nagmumula sa Diyos. Pagkat sinabi rin po, panghawakan natin, sinabi po sa Isaiah 43, versikulo 1, huwag kang matakot, ililigtas kita. Tatawagin kita sa iyong pangalan, pagkat ikaw ay akin. Panghawakan po natin mga kapatid sa sandaling ito. Tayo ay sa Diyos at kilala niya tayo. Kaya naman po, sa sandaling ito, ganap na tayong kinakalingan ng Diyos, ang kanyang Espiritu. Kaya po, Ama naming nasa langit, maghari ka nawa sa amin. Sambahin nawa ang ngalan mo. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin. Ilayo mo kami sa mahigpit na pagsubok, kundi iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Glory to God. Good morning, everyone. Good morning. Good morning po. Kamusta po yung linggo natin? Sinong excited ngayon? Kasi Friday na. Eh, dami. Amen. 1,300, 1,500 na. After ng opening prayer. Amen. Nagpadala si Lord. Salamat po ulit mga nasa online at saka nandito sa ating physical worship, praise and worship service today. Amen. So, handa na po ba tayong magpuri, magalak, magpasalamat, tumalon, sumigaw, kumanta para sa ating Panginoong buhay? Amen. Amen. I-share ko lang po sa inyo yung isang scripture na buong linggo ko siyang nalinay-linay, na dinama talaga. Naniniwala po ba tayo na ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ng Diyos? Amen. Amen. Wala pong hindi maganda na ginawa si Lord, no? Lahat talaga ng maganda, lahat ng kabutihan, lahat ng kahanga-hanga, kadakilaan ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. So, basahin ko po sa inyo ngayon yung scripture ni Kuya Jay. Kuya James. Sige pa. Amen. So, sabi po sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Ayan, amen. At ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama na mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay mag-iisang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang nilalang. Amen. Naniniwala po ba tayo? Tayo yung first fruits ng Panginoong Diyos. Amen. So, sa araw na ito, patuloy po nating ipahayag yung kadakilaan ng Panginoon. Tayo po'y sumayaw, tumalon. Yung mga nasa Zoom online, pwede din po kayo tumalon sa inyong mga kinaupuan at patuloy nating damahin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Kantahin po natin yung great things. Hallelujah! Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See
how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Our Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Let's go! Continue to sing to the Lord. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Come on, church, let's sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Yes, Lord, you've done great things, Lord God. Oh God, you do great things. Hallelujah. Thank you, Lord, for the great things you have done in our lives. Lord. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Lord. Tunay nga, Lord God. You are our Prince of Peace, Lord God. You are our Lords of Lords. You are our Kings of Kings. Let's declare, church. Come on, church, let's sing to the Lord. Let's declare this song for Him. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. all of my days. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha
are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Let's go! Oh, oh, Amen. Yes, Lord. Thank you. Thank you po, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Patuloy po nating haranahin ang ating hari. Ang hari ng mga hari, ang ating mga Lords of Lords. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo, Lord God. Hindi ka mga circumstances, Lord God, yung mangyari sa buhay namin. Nandiyan ka pa rin, Lord God. Dakila ka pa din, Lord. Hindi ka nagbabago. Kayo pa rin, Lord, yung hari ng buhay namin, Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil napakasukdulan ng biyaya mo, Lord, sa buhay namin. Kahit na, Panginoon, nadadapa kami, kahit na nabibigo ka namin, Lord, kahit na didisappoint ka namin madalas, Lord, hindi ka nagbabago, yung kadakilaan mo sa buhay namin nandyan pa rin. Kaya maraming salamat, Lord God, sa sukdulang biyaya mo, Lord. Tunay nga, Panginoon, na si Jesus, Panginoon, yung biyaya, Panginoon, na sukdulan na hindi nagbabago, Lord God, na hindi kayo nagkukulang, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Patuloy po natin na haranahin ang ating hari, Panginoon. Ang ating buhay, Lord God, maraming salamat, Lord, sa buhay mo, Panginoon. Lord. Come on, church. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahira ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa awitin natin.
hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, yung pinakamalakas. Walang katumbas yung palakpak na to sa mga biyaya ng Panginoon. Pero patuloy natin siyang palakpakan. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy natin kantahan si Lord God sa mga pinabait niya sa atin, sa mga hindi niya pagkukulang, sa lahat sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya. Hindi siya nagbabago. Nandiyan pa rin yung mga blessing ng Panginoon sa buhay natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid malay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, Di ka nagkulang. biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Thank you, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na inyong pinagkakaloob sa amin, Lord. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, hindi kami worthy, Lord God, sa iyong pag-ibig, Lord God. Nandyan ka pa rin, Lord God. Patuloy mong binubuhos sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Whatever the circumstances are, Panginoon, we know, Panginoon, na nandyan ka. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Patuloy pa rin, Panginoon, na binibiyayaan mo ang bawat isa, Lord God. Hindi mo pinababayaan, Panginoon. Tulay nga na dakila ka, Panginoon. You are the great thing, Panginoon, na nagyari sa aming buhay, Lord God. You are our Prince of Peace, Panginoon. Dakila ka, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. As we continue, Lord God, patuloy nyo nga pong i-anoint ang puso ng bawat isa. I-open nyo po ang aming spiritual hearts, ang aming spiritual minds, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito. Hindi kami aalis ng apat na sulok ng sambahang ito, Lord God, na walang natatamong rebuke, na walang natatamong pagkokorek, Panginoon, na walang natatamong biyaya, Panginoon. Hindi kami aalis. Babaunin namin ito, Panginoon, hanggang sa pagpatuloy ang aming linggo, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga bahay, Panginoon, at sa aming mga pamilya. Muli, maraming salamat, Panginoon. Kayo nawa ang madakila, mapapurihan, maitaas, maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat po. Amen. Are we blessed, church? Amen. At ngayon po ay tawagin po natin si Kuya Gimo para po sa ating tithes and offering.
Amen. Ito po si Kuya Gimo. Good morning po. Are we blessed? Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pangalawang gawain na ito ay pagbibigay po. Babasahin ko po ayon sa aklat ng Panginoon sa Proverbs 3, 9 to 10. 9 to 10. Proverbs 3:9 to 10, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa 10 po, sa gayoy mapupuno ng iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong galak. Amen po. Diba, sisidlan ng inumin ay hindi na matuluyan, dapat pala unahin natin ang Panginoon. Diba? Through giving, we worship Him. Amen. Sa pagbibigay pala, dapat taus-puso sa atin ang pagbibigay. Ayon po sa aklat, sa sulat na mga 2 Corinthians 9:7, di ba? 9:7 po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng masaya. Amen? Di ba? Iniibig ng Panginoon ang kusang nagbibigay at may kagalakan. Di ba? Dapat unahin natin ang Panginoon bago ang ating pangangailangan sa ating dahil sa pamagitan ng ating pagkaloob sa Kanya, atin ring pinupurihan Siya at pinapasalamatan natin ang Panginoon na nagbibigay tayo kasi ang Panginoon ang unang nagbigay sa atin. Di ba yung John 3:16? For God so loved the world, He gave us His only begotten Son. That's whoever believe Him at perish and be eternal life. Amen po. Diyan na po nagtatapos yung tayo po yung magbigay. Tayo po tumayo at atin po ipanalangin ang biyaya ng Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, maghari ka nawa sa aming Panginoon. Salamat po Lord sa buhay ng bawat isa Lord na iyo pong pagpalain mga handog na ito at i-bless mo po Lord ang aming mga company namin. Panginoon, maging mabango po kami sa inyong harapan Panginoon. Mahal po namin kayo Panginoon. Aming Panginoon aming Panginoon na unang nagmahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na narinig namin. Lord, salamat po. Hindi mo po kami iniwan, bagkus binibless mo po kami, Lord, at hindi lang sa mga bagay, kundi sa spiritual, Lord. Lord, ito po ang aming samot dalangin na may papasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.
po, Kuya Gimo. Tayo po pangungunahan ng talent offering ng ating Ate Rose. Hallelujah. Patuloy po nating ikaloob sa Panginoon yung ating mga puso. Naanyaya ko po kayong kumanta. Alam niyo po yun. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandali ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong iyaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Minsan pa, ulitin natin. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa iyo. Sa iyo.
Salamat po, Ate Rose, sa mapagpalang. Tayo po makakaupo na, mga kapatid. Salamat po. Yan. Tayo po ay blessed, mga kapatid. Amen. So welcome po ulit sa ating church. Ngayon po, alam ko po ay tayo po excited na sa word ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen ba, mga onliners? Amen. Yan, narinig ko yung onliners. Sige. Tayo po ay pangungunahan sa ating word na ibibigay po ng ating Pastor Edsel. Salamat sa Panginoon at salamat po sa buhay ni Kuya James at mga kapatid na nandito na desired po na makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Um, Magandang umaga po mga kapatid at magandang umaga din sa online at lalo na sa ating Diyos na buhay. Ngayon, patuloy po tayo sa gawain at bilang paalaala at yung mga hindi pa alam, no? Ang Alpha and Omega International Christian Ministry Incorporation ay mayroon na po tayong approved na po siya sa Security and Exchange Commission na mayroon na po legit na po yung Alpha Omega Christian Ministry, not international. So, yun po yung palakpakan po natin Panginoon sa pangunguna ni Pastor Jimmy Rosales, Halipa, Batangas, na binigyan tayo ng permit na makakaroon tayo ng tawag doon, sambahan. No? At ito po'y ginagamit para yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay itong simbahan na ito gagamitin. Hindi lang doon sa Lipa, pwede na din ito gamitin saan tayo, di ba? Kung saan tayo gagamitin ng Diyos, iba-iba tayo mga lugar, pwede po natin i-affiliate yung ating, kung magtayo po tayo, tayo ng Diyos, na magtayo ng bahay panambahan, gagamitin po natin yung Alpha and Omega, no? Christian Ministry Incorporation. Kasi ito po legit at hindi na tayo mahirapan pa-register pa. Kaya nandoon ka man sa Ilocos, nandoon ka man sa Mindanao, sa Visayas, o kahit saan. Basta sa Pilipinas lang, huwag mong gamitin sa ibang bansa. Dahil iba din yung kanilang protocol para sa pagkakaroon ng bahay panambahan. Iba din yung kanilang batas. So sa atin, mayroon na tayong legit na Security Exchange Commission. So una pa lang, yung hanapin naman din natin doon sa Batangas, kailangan natin ng support, ay magtayo na din ng physical na bahay panambahan din, no? Na isang building. At siyempre, mayroon siyang kailangan natin ng lupa, nung may bibilhin tayo ng lupa, para doon natin itayo ang bahay panambahan na yun. So, malaki po yung budget. So, yun po, yung ating mga tithes, no, ano offering, parts din mapupunta doon para sa pag-construct, pagbili ng lupa at pag matapos na yun, pwede na tayong mag-construct ng bahay panambahan. So yun po yung magandahang balita, no? Mayroon na po tayo niyan. At yun po, yung iba't-ibang nasa ibang lugar, saan man sa mundong ito, ay welcome po kayo na magbigay, no, para sa ating improvement, yung pagkakaroon ng construction at pagbili at construction ng bahay panambahan. So, yun po, yung latest update doon sa Lipa at ganun, salamat tayo sa Panginoon. Isang palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Amen. At so, tuloy na po tayo sa ating Word of God. Sino bang nahihirapan na po sa buhay po natin na gusto nang pumalas sa buhay Kristiyano, di mo ba? Minsan nasasagi yung ating kaisipan. Pero hindi po siya
ano, doon sa mga matagal na. Kasi ang matagal na, ng gano'n, di ba? Hindi po siya excuse na hindi po siya papatawad doon sa mga natagal na mag-backslide pa, no? Magkakaroon pa ng doubt sa Panginoon. Magkakaroon pa ng alinlangan. But sa mga baguhan siguro, sa mga baguhan, acceptable siguro yun kasi hindi pa niya naranasan kung gaano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Pero tayong matagal na, nandoon ilang taon na natin naranasan ang grasya ng Panginoon, di ba? Ang kanyang kagandahang loob. So yun po yung ating pag-aaral ngayon na hindi lang doon sa mga sa mga baguhan, of course, mangyari din siya sa mga matagal-tagal na, pero mayroon siyang lunas. Mayroon siyang solusyon at paano natin ito i-handle. So, yun po yung ating pagbulay-bulay ngayon at tayo po'y tumayo, basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang text po natin, basahin po natin ang Juan, Kapitulo 11, versikulo 38 to 45. No? Ang sabi po dito, Juan, chapter 11, 38 to 45. Verse 38. Muling nabagagbag ang looban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na takpan ng laking bato. Alisin ninyo yung bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sumasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? 41. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit nasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nabalot ng tilang panlibing ang mga kamay at paa. May natakip ring tila sa mukha. Inuutos sa kanila ni Jesus, Kalagan ninyo siya at nang makalaya. Verse 45, maraming sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakita ginawa ni Jesus at sumasampalataya sila sa Kanya. So, ato pong panalangin. Panginoong Diyos, kapagyar sa lahat, kami po ay naniwala na napalataya sa inyo, O God, at pagkaluban mo ang salitang ito nagmagrima sa buhay po namin. At kung mayroon kami mga pagkakasala, Panginoon, linisin mo ang aming mga karumihan. Ikaw po ang mas nakakaalam sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at ganoon patatawarin din namin ang mga taong nagkakasala ka namin at ihatid mo kami sa inyong kaharian, Panginoon, yung aming mga kaluluwa na makapagbasa ng inyong salita na maging itong aming isa pamumuhay. Panginoon, lukuban mo, anoint us, O God, yung paghayag ng inyong salita, double anointing, O Lord, para sa iyong lingkod na makapag-deliver at ikaw, Panginoon, ang magbigay ng damdamin sa bawat isa ang mga salitang ito. Purihin ka, O Diyos, ikaw dakilain. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Tayo na po'y umupo. So, pumasok naman si Marta. Oh, ating, hindi natin sinadya, may Marta din si Kuya Francis. Nung siya po'y nag-deliver, nung ako, pumasok din si Marta. Ngayon, mayroon din pumasok naman si Marta. Bakit kaya ito po ang pinarating sa atin ng Diyos? Alam na ba natin, pinag-discuss na natin nung nakaraan ng mensahe na po, kung ano po ang karakter bilang isang Marta. Na abalang-abala po
si Marta doon sa pagluluto, ganun sinaway niya yung kanyang kapatid na si Maria na tutulong sa kanya. So pagdating naman dito sa senaryong ito, si Marta, no, unang sumasalubong sa ating Panginoong Hesus kasi alam na ni Panginoong Hesus na namatay na po ang kanyang kapatid. Ganun pa man, mayroon silang conversation. Kita natin sa buhay po ni Marta dahil doon siguro na abang-abala siya sa pag-aayos, abang-abala siya sa mga bagay na dito na makita natin physical, ay nagkakaroon po siya ng doubt, no? Nagkakaroon po siya ng doubt at sinabi sa kanya ni Ginoong Hesus na yung ginagawa ni Maria, no? Mas mahalaga ito dahil hindi po ito mawawala sa kanya, lalo na ang ating espiritual na ugnayan sa Diyos kung tayo po'y palaging nagbulay-bulay sa Panginoon. Yun po din ang ating sandata para ma-encounter natin itong mga doubts. No? Huwag nating ipapapangiral, mas dumami ang oras na hindi. No? Pagbulay-bulay sa Panginoon, mas dumami pa yung ating sa social media, sa YouTube, sa anumang gawain na mailayo po tayo sa salita ng Diyos. At ang causes po nun, magkakaroon tayo minsan ng pag-alinlangan. Siyempre, sa mga baguhan, ito din tsansa na bago nila nakilala ang Panginoong Hesus, talaga ang buhay nila from glory to glory, ganoon din sa atin, from glory to glory. Biyagkos, doon sa mga baguhan, ay pwede pa natin silang masasabi na, dahil baguhan pa siya, kaya nagkakaroon ng alinlangan. Kaya sabi ko sa aking pambungad na hindi na exempted yung mga matagal na sa pagkakilala sa Panginoon na magkakaroon pa tayo ng doubt. But, siyempre doon sa ating pakikipag-ugnayan, dito sa ating pamumuhay, minsan tayo malihis, di ba? Tayo makalimot. Kaya itong pagkalimot natin sa ating buhay Kristiyano, nagbibigay dito ng paalaala. No? Yung ating mga tema, magkakaroon tayo ng mga takot sa hinaharap, magkakaroon tayo ng pag-alinlangan sa Panginoon. Ito yung nagpaparemind sa atin para manumbalik tayo muli. So sabi pa, all things works together for good. Na itong pag-alinlangan mo, mayroon pa din itong mapulutan ng aral. Tulad po ni Marta. Hindi lang kay Marta, ganoon din po sa atin, sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung abalang-abala tayo doon sa libutan, balang-abala tayo dito sa mundong ito, minsan makalimot tayo doon. At bigyan tayo ng tawag nito, mga problema, no? Ipahintulot yung problema sa atin para mapukaw po yung diwa natin. Para gisingin tayo na lumayo ka na sa Panginoon. Kaya sinasabi dito na binibigay as example si Marta na nag-alinlangan po siya na mabuhay pa si Lazaro. Kasi 4 na araw nang patay si Lazaro at sabi pa nga niya, nangangamoy na. Pero ang sabi ng Panginoon, Marta, gumising ka, ako ito. Ako ang Diyos na muling pagbuhay. Kahit namatay man siya, no? Pwede siya mabuhay sa pamamagitan ko. Huwag kang mag-alinlangan. So, ginising po tayo ng Panginoon na huwag po tayong mag-alinlangan. Kung magkakaroon man tayo ng pag-alinlangan, it will make also good for us. Sabi pa, hindi nalulugod ang taong walang pananampalataya. Kasi opposite ng alinlangan, yung kulang sa yung pananampalataya mo. At kung nagkulang ka sa pananampalataya, nalugod sa iyo ang Diyos. Bagkus tayo, tao, bilang isang tao, na yun, minsan ang factors na tayo po'y hindi magkakaroon tayo, mag-wave tayo minsan, yung pagka-busy, yung pagkaabala natin. So, kung pumasok
tayo ng ganyan, alalahanan tayo ng Diyos. Alalahanan tayo ng Diyos na totoo po siya. Manalig ka lang. No? But kung hindi na talaga natin maiwasan, kasi sino ba hindi nagda-doubt sa atin? Kung hindi man talaga natin maiwasan, gagamitin yan para maging lesson din natin. Gayon din dun sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ginamit din yun, ang sitwasyon na yun, para mananalig yung mga tao nandun na nakita sa pagkabuhay ni Lazaro. So ano po ang ating dulot? Ano po ang aral natin? Ang pag-alinlangan ni Marta para sa atin, mga kapatid. Una, kung dumating man sa point natin yan, una, huwag kalimutan, may Diyos tayo. Manahan tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi naman siguro masama kung sabihin natin, Lord, parang nag-alinlangan po ako sa iyo. Totoo, maging totoo tayo sa Panginoon. Kasi minsan, nangyari po yan sa buhay po natin. Lalo dumanas tayo ng mga problema dahil doon sa atin din kagagawan. So kung mangyari man yan, Lord, totoo po ako sa iyo. Ito po ang nararamdaman ko. Help us. Bakit? Help us. Tulad po sa pangyayari sa Habakkuk chapter 1 verse 2. Nang ang mga Israelites ay sinakop ng mga taga-Babylonia, ano po nangyari? Pinalasangan po silang lahat. Dinaki po sila. Kahit anong panalangin ni Habakkuk, siya po'y naginginig, siya po'y humihingi ng tulong sa Panginoon, siya po'y nag-iiyak, na ihinto na ang salot na ito, ihinto na ang pangyayari, ang pananakop na ito, at kami po'y makalaya, bagkus hindi nangyari. So nagdaot si Habakkuk, Panginoon, ano ba ang pangyayari ito? Bakit ganito po? Bakit wala pong tulong na dumating sa amin? Bakit walang solusyon sa mga problema namin na naranasan namin ngayon? Bakit po, Panginoon? Minsan, ganun ang pangyayari sa atin, di ba? Kini-question minsan natin. At habang tayo tatanong, nagkakaroon ito ng pag-alinlangan. So, be fair, pwede natin sabihin sa Panginoon at asking, no? Natulungan niya po tayo. Nabigyan tayo ng lunas sa mga bagay na ito. Tulad po sa pangyayari ni Marta, na nag-alilangan po siya. Pero si Marta, totoo po yung kanyang sinasabi. No? Na, siyempre, 4 days na, 4 na araw na, sa mga medical practitioner, kung 4 days na, ano na po ang kalagayan sa isang karkas yan? Nag-start na nangangamoy, nag-recompose. O paano pa siya mabubuhay muli? Pwede pa siguro, baka isang araw, no? Minsan, mayroon mga instances ganyan na nabubuhay. No? Ang isang patay, na-revive muli. No? Minsan, na-restore, di ba? Yung kanilang diwa. But, 4 na araw na pagkamatay ng isang tao, na-decompose na, ano kaya ang iyong masasabi? Ano kaya ang expectation? Mabubuhay pa kaya ito muli? Kaya ng ating Panginoong Hesus na buhayin? Yun po yung nasa isip po ni Marta. Isa pa, may malaking ito pa nakaharang doon sa libingan ni Marta. Kung ang ating Panginoong Hesus nag-alinlangan pa doon na mabuhay niya muli, yung una pa lang yung pagkita niya sa libingan, mayroon ng malaking takip. Ay, huwag na natin yan. May sa takip pa lang, hindi na natin mabuhat. But, sinasabi ni Panginoong Hesus, buksan niyo yung takip na yan. Kahit na mabigat, ano pa yung hadlang yan, basta mabuhay itong patay, mananalig ka.
maniniwala ka, Marta. Si Marta, alam natin na siya po ay naniniwala din, no? Naniniwala din sa law, no, sa mga previous sa kanilang bilang isang no, nagsasamba doon sa kinagalian nila doon kay Moses sa Pentateuch, na alam niya na mabubuhay muli ang isang tao pagdating ng panahon. Mayroon siyang pananampalataya, that enough na sa ngayong panahon na yan ay makikita niya kung actual, makikita niya yung tao, yung kanyang kapatid na mabubuhay muli. Dahil ang kaisipin niya, mabubuhay muli after all judgment sa sangkatauhan. Hindi siya makapaniwala na mabubuhay ito ngayon. Yan pumapasok yung doubt. But yung doubt na yan, totoo po si Marta, sinasabi po niya sa Panginoon. At una, lunas, pag tayo magkakaroon ng doubt, what shall we do? Hingi tayo ng gabay sa Diyos. Hingi natin na mas makapangyarihan ang Panginoon. Balik tayo sa kanyang salita. Balik sa kanyang salita. Isip natin na naglutat ng problema. Nagkulang ka man sa pera, nagkulang ka man sa relasyon, wasak man ang iyong relasyon, huwag kang mag-alilangan sa Diyos eh. Minsan, masasabi natin na ito po'y tinuturo sa atin para tayo maging lumakas at kumapit sa Diyos. Sa habag ng Panginoon, nabuhay po, no? Nabuhay po si Lazaro. Palakpakan po natin ating Diyos sa pagkabuhay ng binuhay niya ang patay. So kung nabuhay niya ang patay, mas lalong bigyan tayo ng solusyon sa lahat ng ating mga hinaharap, sa lahat ng ating problema. Basta, ano lang tayo sa Panginoon, prangka lang tayo kung anong nararamdaman natin. Sabihin natin sa Diyos. At ang Diyos, bibigay sa iyo, ibibigay yung nararapat para sa iyo. Tulad din ni Habakuk, na nagpatirapa siya, wala naglunas, walang nagbigay sa kanila ng tulong, but later on, sinagot siya ng Panginoon. So sa ganun mga sitwasyon, sa ganun ng mga pangyayari, huwag tayo mawala ng pag-asa. Aplaba tayo sa Panginoon. Mas lalo, itong pag-alinlangan natin, it will make it good. Minsan. But sabi ko na, balik natin doon, kailangan natin na magbulay-bulay sa salita ng Diyos para hindi ito mangyari sa atin. Pero kung may pagkakataon, it will make it good itong pag-alinlangan natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So yun po yung kay Marta na si Marta, yung time na yun, hindi pa namatay ang ating Panginoong Hesus, kasama lang nila, pero hindi talaga niya naratan yung muling pagkabuhay. No? Hindi pa ito ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Naghayag ang Diyos ng katotohanan, naghayag ng mga himala, nagpakita ng mga himala, naghayag kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung kamatayan niya, wala pa. No? So minsan ang tao naghahanap ng prueba. No? Yung pag-alinlangan mo, Lord, para mawala itong pag-alinlangan, give me proof, no? Bigyan mo ako ng katibayan upang itong pag-alinlangan ko sa iyo maging katotohanan. No? Make it proof. Bigyan mo ako ng katotohanan. Make it sound na maging magtotoo po ito. With purpose. Asipin ng Panginoon, basahin natin sa teksto.
ang sabi ng Diyos, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So, hindi po ito para sa kapakanan, hindi po ito para sa kapakanan na nabuhay muli si Lazaro. Hindi po ito sa for the glory sa mga nandoon, but for the glory of God na makilala, no? With purpose, na makilala ang Diyos Ama at makilala din ang anak sa pamamagitan sa pagkamuling pagkabuhay ni Lazaro. So sa pamamagitan doon, sa pamamagitan ng ating pag-anilangan, nagkakatotoo ito, binigyan ka na ng pera, niligtas ka na, binigyan ka na ng binalik yung magandang relasyon, yung nawasak na relasyon. Sino ang benefits nito? Sino ang beneficiary? Kundi ang nasa paligid. Nasa paligid ang mga taong pinapakita upang maniwala, no? Upang magkakaroon ng faith doon sa ating Panginoong Hesus at doon sa Ama. Grabe ang ginawa ng ating Panginoon. No? Binuhay niya pala uli para ang mga taong nandoon magpapatunay, magpapatotoo na siya ang Kristo. So sa i-relate natin sa ating mga buhay, yung pag-alinlangan, binigyan tayo ng katotohanan, pinakita sa atin ang ating mga hinihiling nagkakaroon ng katotohanan, nanubalik lahat ng mga problema, mga binigay lahat ang mga hiningi mo sa Diyos, no? Para sa mga kapaligiran na maniniwala sila na may Diyos. Dahil doon, but huwag natin kaugalian na mag-alinlangan at palagi para tugunin ng Diyos. Huwag nating sadyain, mga kapatid. Lesson number 2, ginawa ito para sa kapaligiran na makakilala sa ating ngit. Only doon sa ating mga aksyon, but tungo sa mga binigay ng mga pagpapala, sabihin ng ibang tao, talaga ang Diyos mo, totoo. Palakpakan po natin ang Diyos! Hallelujah! Dahil pinatutuhanan niya. Sa mga nagdaan nating mga problema, pinatutuhanan ng Diyos. No? Na nandun siya kasama po natin. Sa pinagdaanan ng Alpha and Omega, nagpatuloy pa rin ang kanyang gawain dahil nakikita natin na siya po'y totoo. Nabalik tayo muli. Sabi pa, blessed, faithful, and committed. Tayo po'y nananggaling ito sa Kanya. So, pinapatutuhanan ng Diyos. At sad to say, yung iba, hindi na natin nakikita. So, it's dealing din sa kanila ng Diyos. Pero tayo po'y magpapatuloy. Tayo po'y palaging mabubulay sa Panginoon. Kung darating man iyon, yung pag-alinlangan sa buhay po natin, maging totoo po tayo. Sabihin po natin sa Kanya. Papanalangin po natin sa Kanya. And He will rescue us. Upang hindi sa iyo, kundi sa iyong nasa kapaligiran. Kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo po. Na nundon naghihirap ka, humingi ka sa Panginoon, yung pag-alinlangan mo turn into good. At ang beneficial, hindi lang sa iyo, kasama na ang inyong mga mahal sa buhay. Amen? Patotoo po yan. Patotoo po yan na yung mga mahal natin sa buhay, makasama natin dahil sa ating pinapakita ng Diyos. Yung katotohanan na nasa atin. Pinapakita kung paano tayo ni-rescue, paano tayo binigyan ng magandang buhay,
O, paano yung buhay pamilya na naging maayos? No? Paano po ah, yung mabisyoso na naging maayos sa paningin ng Panginoon? Yun po mga kapatid, na maging ano tayo, at God ipakita sa atin, He will rescue us. No? Para tayo po'y mananampalataya sa Kanya. Isa na din yun, yung sinasabi ni Sister Rose kanina, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. Ano ang nangyari? So yun po ang muling pagkabuhay. Ano natin, kung walang muling pagkabuhay, wala po mga disipulo. Amen po ba? Wala din po tayo. So yun ang patutuo, yun ang tunay na patutuo na doon ang Diyos. Na pagdating ng paglulutos, pagdating ng paghagi, ano kay Jesus, saan ba yung mga kanyang disipulo? Saan mo ba nakikita? Wala, nagtago. Oh, nasaan yung ano no? Ano bang nasa isip kaya ninyo kung nagtago ang mga disipulo? Naniwala pa kaya sila doon sa mga promise ng Diyos? Sinasabi nila sa Kanya? So nawala yung kanilang nag-alinlangan sila, yung kanilang pananampalataya, no? Nagwiwib. Kasi hindi na sila nakikita eh. Kanya-kanya, lalo na yung kanya leader. Tatlo pang kinatuwa ang ating Panginoong Hesus. Si Apostol Pablo. No? Si Peter. 3 beses na sinabi pa niya na pag ako po ang haharang, kung sino pong dumampot sa iyo, una ako mamatay mauna muna sa akin, ako muna ang mamatay bago makalapit sa iyo, Panginoong Hesus. So, pero pagdating ng pagdampot sa ating Panginoong Hesus, pagdakip sa Kanya, nasaan yung mga disipulo? Pero, nakikita natin, nang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ano po nangyari? Sila po'y nagpapatutuo. Nabuhay yung kanilang Panginoon, yung ating Panginoon na kanilang sinusundan noon at sinusundan natin ngayon. At habang nilulutos ang mga disipulo, habang pinahirapan sila ba'y sumuko? Nang after na pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, sa Book of Acts, sa mga gawa, sila ba'y sumuko? Hindi. Dahil nakita nila ang katotohanan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang noon, nakasama pa nila within 40 days bago pumunta ang ating Panginoon sa langit. At yun ang patutuo na hindi na po magbabago. Ganon din sa atin, mga kapatid. Nakailangan at na minsan, nagkakailangan tayo ng yung katotohanan. Yung proof minsan. Kasi yun yung proof nila na sumusunod sila sa ating Panginoon hanggang sa kamatayan. So, ganun din po sa atin. Yun din yung proof natin. Pero balikan ko minsan na sa pamagitan ng hindi natin pag-isa sa Panginoon, yung nahulog na tayo sa makamundo, minsan nawala, nag-alilangan na po tayo. Yun po yung dahilan. As example, si Martha, na hindi na siya nakipagbulay, wala siyang spiritual deeper relationship sa Diyos. So nagbiwib yung kanyang pananampalataya. Pero later on, nang nabuhay si Lazaro, nag-develop yung kanyang faith dahil sa mga pinakita sa kanya ng proof. Ano ba Tagalog ng proof? Ebidensya. Prueba. Ganun din si Tomas. Ang sinasabi ka Tomas, na doubter. Grabe pag-alilangan. Tomas. Kung may pasok ko lang yung aking kamay sa kanya tagiliran, doon pa ako maniniwala. So grabe yung kang Tomas, hindi siya naniniwala doon na muli nabuhay ang ating Panginoon. Yung mga kasamahan niya, disipulo, naniniwala na, nakita nila. Nag-alilangan si Tomas. Isa din yung tumago si Tomas, no?
Kaya nung nakita niya ang Panginoong Hesus, doon, kahit patayin siya, hindi na magwi-wave yung kanyang pananampalataya. Isa, no? Nakakabigay ito ng ah, yung bang confident natin, pananalig sa Diyos. At hindi lang sa atin, doon sa mga nakikita sa atin. Pero huwag ninyong dahilan na mag-alinlangan na lang ako para ako'y tulungan ng Panginoon. Huwag niyo sabihin, kasi ang sabi ng Diyos, hindi po siya nalulugod sa mga nag-alinlangan. Pero kung mangyari man ganyan, maging totoo tayo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Maging prangka tayo sa Kanya, and He will rescue us. Tulad po ni Tomas, na nang nakita niya ang tagiliran ng ating Panginoong Hesus. Nagdarupo po siya, lumuhod po siya, humingi ng kapatawaran. Naniniwala po siya doon sa kanyang nakikita. Sabi ko nga, ang lahat ng mga pangyayari, gagawin ng Diyos yan para sa ating ikakabuti. Nag-alilangan ka man, nagkakaroon ka man ng pananampalataya na mahigpit, yun po, yung pananampalataya mo din, bigyan ka din ng sitwasyon, no? Ititest ng jablo yung pananampalataya mo. No? Pero pag nakita mo na kung kaano nga layuan ka ng jablo. Yun po yung at nakikita natin sa text natin na minsan kailangan din ng proof minsan yung tayo ganyan at nang nakikita na. Pero ang masaklap, yung nakikita na, nakakita na, nakaranas na, hindi pa rin naniniwala. Nandoon pa rin yun po yung wala nang magagawa. No? Ang Panginoon. Naranasan mo na yung kabutihan loob ng Diyos. May proof na. Sa atin na yun, mayroong mga factors bakit nagkaganon ang isang tao. So it's up to God, it's up to us sa bawat dealing ng Diyos yung ating pursige na manghawak doon sa katotohanan. Una, nakikita nila ang ating Panginoong Hesus, muling nabuhay. Si Marta, nakikita niya yung kanyang kapatid, muling nabuhay. At yung sinasabi ko, yung beneficiary doon, nung sa kapiligiran. Dahil ang sabi sa ating text, mga kapatid, sa verse 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakikita sa ginawa ni Jesus at sumasampalataya sila sa Kanya. Amen. So, sa pamagitan doon, sa pamagitan ng proof na yon, naniniwala na nampalataya sila sa ating Panginoong Hesus. Therefore, in conclusion, tayo din, sa pamamagitan din ng ating pinapakita ng katotohanan ng ating Panginoong Hesus, marami din naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Hindi na mismo sabihan natin, oy, mananampalataya ka sa Panginoon, Panginoong Hesus. Mismo sa ating gawa, sila na pong lalapit yung totoo, yung Diyos mo na pinaglingkuran. So yun lang po, glory to God. At ibigay ko po sa inyo yung challenge, no? Na ang challenge po natin, kung hindi man natin makayanan ang kabigatan, lalapit labang tayo sa Diyos. Ito po. Huwag nating hayaan na tayo sa ating pag-alinlangan. Huwag nat ngiral ang ating pride. Nakaya ko to, mayroon plan, akong salapi, marami akong mayaman ako, matalino ako, gwapa ako, madali lang ako makatrabaho. Kundi, totoo tayo sa Panginoon. Tayo po'y magpakumbaba at isusurrender po natin ang ating sarili na apart from Him, we can do nothing. Yun po yung ating pagbulay-bulayan, mga kapatid. In this moment, at tayo po'y manalangin, tayo po'y tatayo. Hallelujah.
Panginoong Hesus, dalagi namin sa mensahe mo na dumating man ang panahon na kami po'y sa iyo. Balik lang kami sa iyong salita na magbulay-bulay at bigay mo, Panginoon, sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Takot man, galit man, puot, tampo na hindi mawala sa amin. Yung laman man, Panginoon, pita ng laman na hindi mawawala. Lagi namin, O Diyos, maging kami sa iyo namin ang inyong presensya. Kailangan namin ang inyong gabay, the Holy Spirit, na mangibabaw sa buhay po namin, na mag-control sa buhay po namin. There our lives, O Lord, sa iyo, mga kapatid. Kung sino ba hindi makaangat dahil doon sa mga bagay yun, yung pag-alinlan natin, nakusa na ba wala nang tigil ang ating pagkakasala, ang ating pag-alinlangan? Taas niyo po ay iyong kamay at ating ito'y papanalangin. Wala pong imposible sa ating mga kahilingan at it will be turned into good. At hindi lang sa atin, kundi sa bawat tao na gusto niya ipaparating. Panginoon, may pagkakataon man, O Diyos, sa mangyari ito, O God, sa buhay po namin. We surrender it to you. At lalapit kami sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw ang tunay na Diyos sa muli na binuhay mo si Lazaro at binuhay mo muli yung aming pag-asa. Na mayroon kaming, na itong aming dinadala na mahirap ilayo, mahirap lalayo sa mga bisyong ito, ay amin itong sa inyo, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang magtanggal upang kami malaya na makalapit sa inyo. At kulang man kami sa pagbulay-bulay ng iyong salita, bigyan mo kami, Panginoon, ng panahon, oras, at maging personal relationship sa inyo, O Diyos, na kami po'y hayagang makalapit, hayagang makipag-unwan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyo namin inahabilin ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you, and the Lord will look toward you and give you peace. Ito po'y aming samot na langit. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat pa, Pastor Ed. Amen. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na to? Amen. May doubter po ba dito? Nagda-doubt? Amen. Wala. So, yung mga bigat natin, mabigat na po ba, Kuya? Ibigay na natin yan sa Lord. It's time para makapagniig muli sa Panginoon. Amen. So, patuloy natin kantahan si Lord ng kay saya-saya. Amen. Habang kinakanta natin ito, kamayan natin ating mga kapatid at napakasaya talaga. Kasama natin sila. Huwag mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang
hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kabayan po natin ang mga kapatid natin. Tayo magkumustahan. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Di mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Isa pa, kay saya-saya. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Tayo po'y magsayawan para sa Lord. Amen. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Katulad mo, O Jesus. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kayo yung victorious sa araw na ito, Panginoon. Tuloy tayong umawit at sumayaw. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan.
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Thank you, God! Hallelujah! God bless po, everyone! Have a great Bye, week nurse. sa mga Zoom God bless online. po. God bless po! Happy weekend! Online. Blessed